Dahil daw sa hindi magandang karanasan sa sariling ina, itinakas umano si Liza ng kanyang kalibin mula sa Bulacan papuntang Negros Oriental. Pero sa kanilang bigla ang pag-alis, naiwan ang kanilang 10 buwang gulang na anak. Makapiling pa kaya ni Liza ang kanyang baby? Noon pa man, hindi raw pabor si Liza sa relasyon ng kanyang anak na si Liza at kinakasama nito na siyang ama ng kanyang 2 apo. Lagi po sinasabi sa anak ko na iiwanan niya. Kasi yung lasinggero yung lalaki na yun, kaya ayoko dyan eh. Ang pinapaalis ko talaga yung lalaki. Hulyo nitong taon, dumulog si Liza sa resibo para mapauwi si Liza. Itinakas daw kasi ng lalaki ang kanyang anak, kasama ang panganay niyang apo. Makabalik sana dito yung anak ko at yung apo ko. 3 buwan na rin hindi ko sila nakikita, nakakausap. Tuwing gabi nga, kinakabahan ako pa. Baka mamaya may nangyayari doon na hindi ko alam. Ang layo-layo ng pinagdalan. Masakit daw sa loob ni Liza na maging ang kanyang 2 taong gulang na apo isinama sa Tanay City, Negros Oriental. Simula nung baby, ako na nag-alaga na hanggang naging 2 taon. Hindi ko alam kung anong itsura ng bata na yun, kung hindi mo lang pinapakita sa akin kahit video call, hindi. Paniwala pa ni Liza, hindi raw kaya ng kanyang anak na magdesisyon para sa sarili at mag-alaga ng bata. Hindi pa naman sanay dun sa nanay niya kasi ako talagang nag-aalaga dun eh. May pagkaisip bata. May desisyon na hindi niya pinag-iisipan. Naiwan sa pangangalaga ni Liza ang 6 na buwang gulang na bunso ni Liza, kaya panawagan niya sa kanyang anak. Anak, umuwi ka na rito kasi isang anak mo rito nangangailangan din ng kalinga ng isang ina. Susunod ng puntahan ng resibo ang Tanay City, Negros Oriental para hanapin si Liza. May mga ibinunyag siya tungkol sa kanyang ina na si Liza. Ang totoo po niyan eh. Sinasaktan po kasi ako ni Mami. Abangan mamaya. Actually, nag-demo sila kung paano nila gagawin yung scam nila. Ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Inang hindi boto sa relasyon ng kanyang anak at kinakasama nito dumulog sa resibo. Nanawagan si Liza na umuwi na ang anak na si Liza matapos nitong sumama sa nobyo papuntang Negros Oriental nang walang paalam. Para kay Liza, hindi raw kayang alagaan ng gusto ng lalaki ang kanyang anak. Lagi po sinasabi sa anak ko na iiwanan niya. Kasi yung lasinggero yung lalaki na yun, kaya ayoko dyan eh. Agad na nakipag-ugnayan ang resibo sa City Social Welfare Development Office o CSWDO ng Tanay City kung saan daw naninirahan si Liza. Natunto nila ang bahay ng live-in partner ni Liza. Ayon sa social worker, nasa maayos na kalagayan sila Liza at kanyang panganay na anak. Pero naikwento raw sa kanila ni Liza ang hindi niya magandang mga karanasan noong nasa poder pa siya ng ina na si Liza. Galing po sa kanya yun, yung kwentong pinapatulong sila sa labas ng bahay sa pinapalayas. Na kinonfirm din po ng partner niya. Tulad ng nasabi ni Liza tungkol sa kanyang anak, may isang bagay din na napansin ng social workers kay Liza. Nung nagkakwento na siya, parang napansin ko nga din po na parang hindi naman sa hirap. Medyo lang pag may mga data na pag inulit mo siya na na itanong, parang medyo hawig-hawig pero mag-iiba na parang ibang version. Pero hindi raw ibig sabihin na hindi kaya ni Liza na mag-alaga ng kanyang mga anak. Sa initial assessment ko po, capable po siya mag-alaga ng bata. I could confidently say na kayang-kaya na lang i-support. Nang bisitahin ng resibo si Liza, taliwas sa mga paratang ng kanyang ina, ipinaliwanag niyang inaalagaan sila ni JR ng maigi. Binibigay niya naman po yung para sa anak namin eh. Hindi niya po kayang hindi suportahan yung anak namin. Sinusuportahan po niya yung gamot, vitamins. Dagdag pa ni Liza, walang katotohanan na tinakas sila ng kanyang kinakasama. Hindi po kami tinakas talaga ni Daddy. Ano po siya, tinulungan niya po ako kay Mami. Ang totoo po niyan eh. Sinasaktan po kasi ako ni Mami. May mga basa po ako tapos yung binato po ako ng basa ni Mami. Si Daddy po, tinulungan lang po ako. At madalas daw siyang
mapagalitan. Parang hindi po kami makaintindihan po sa amin. Dahil daw sa nangyaring pag-aaway nilang mag-ina, kinausap na ni Liza ang kanyang kinakasama. Sabi ko, di, ang hirap na dito, di. Pwede ba kung isama mo na ako sa inyo? Sabi po ni Daddy, sige, kung kailan mo gustong kukuha tayo ng ticket. Tanging nais ni Liza, makapiling na raw niya sana ang kanyang bunsong anak. Mami, kung nahihirapan ka na sa anak namin, mas mabuti na lang nakunin na lang daw namin para di ka na mag-iisip sa mga kakailanganin. Hindi po ako makatulog kasi naiisip ko yung bunso ko po anak. Ang nagkahiwalay na landas ng mag-iina, magtagpo pa kaya? Talagang nakagwantes pa, Kuya Mark, ha? Oo, kasi kung daw yung chemical, medyo irritating daw. Okay. Ayun na, nagdeklara na kaming pulis kami. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Nang matunto ng resibo ang anak ni Liza sa Negros Oriental, ikinuwento niya na madalas siyang pagalitan at saktan ng ina. Dahilan para sumama sila ng kanyang panganay sa kinakasama. Ang totoo po niyan eh. Sinasaktan po kasi ako ni Mami. May mga basa po ako tapos yung binato po ako ng basa ni Mami. Hindi ko po nasasaktan yan. Hindi ko po hanapin niya kung nasasaktan ko. Ang pinapaalis ko talaga yung lalaki. Ako ang minumura. Ako pa. Inilapit ng resibo ang hinaing ng mga magulang ni Liza sa barangay at sa CSWDO ng Pandi, Bulacan kung saan sila naninirahan. Para marinig ang dalawang panig, nagsagawa ng video conference ang barangay para ipagharap sina Liza at kanyang mga magulang. Pero hindi mapigilan ni Liza ang kanyang mga emosyon nang sabihin ni Liza na hindi siya uuwi sa kanila. Tama po ba ako, ma'am, na hindi ka babalik doon? Oo. Kung pwede po ako yung magpa-facilitate po ng ako na lang po yung kukuha ng bata. Bakit po ma'am kayo? Dapat sila. Kung may problema Para naman kami hindi ginagawang magulang yan eh. Lahat na nga, nandyan na nga sa inyo nakatira eh. Ayaw lang kapag-usap. Maging ang ama ni Liza ay hindi na rin mapigilan ang bugso ng damdamin. Nang hindi magkasundo ang mag-ina, nagpasya ang mga social worker na pakupain ang dalawang panig at subukan na lang silang ipagharap muli sa susunod na mga linggo. Pero makalipas lang ang isang buwan, nakipag-ugnayan si Liza sa resibo. Nais na raw niyang umuwi sa Bulacan. Gusto ko po sa Bulacan, nagkukulitan kami ng family ko. Sa mama ko, mabait sa akin. Tapos maayos na po yung pamilya namin, hindi na po kami magwawatak-watak. Sa pinakita naman na pagmamahal, suporta at pag-aalaga naman po ng mga magulang ni Ma'am Liza sa mga anak at apo po, napatunayan naman po nila na nasa isang ligtas at siguradong tahanan po si Ma'am Liza. Sa pakikipag-ugnayan ng resibo sa CSWDO ng Tanhay Negros Oriental, October 10, 2024, nakalipad na pa Maynila si Liza kasama ang kanyang panganay na anak. Gandang hapon po. Welcome po sa GMA Network. Sa muling pagdulog ni Liza at kanyang asawa sa aming tanggapan, wala silang kaalam-alam na makalipas ang 2 buwan na pagtutok ng resibo, makapipiling na nila muli ang kanilang anak at apo. Sir, ma'am, ano po ang gusto niyong mangyari ngayon? Ang gusto namin, mauwi yung mag-ina ko, yung apo ko, at saka yung anak ko. Sa abot to ng aming makakaya dito sa resibo at sa Action Center. Ayun na ho yata ayun na ho yung anak ninyo. Ayun. Mami, ayun na ho si ma'am. Yan ho yung hiling ninyo, di ho ba? Sige ho. Sir, thank you. Ay, hindi ho. Wala ko. Trabaho lang po. 10 po ng mga kasama ko sa team yan. Thank you, sir, very much. Ay, nako. Kumusta na ikaw? Kumusta ikaw?
Kumusta ikaw? Lolo. Oh. Lola. Oh. Sir, thank you very Wala much. po naman. Ilang araw matapos ang pag-uwi ni Liza, minabuti ng resibo na ilapit siya sa isang espesyalista, ayon na rin sa payo ng mga social worker. Sa inisyal na pagsusuri, nakumpirma ang hinala ni Liza na may kondisyon ng kanyang anak. Mayroong intellectual and development disability si Liza. Dahil dito, mas mabuti raw na kaagapay niya ang kanyang mga magulang sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Yung awareness niya ang mataas. Alam niya kung ano ang pinapasok niya, alam niya kung ano ang ginagawa niya, pero kinakailangan i-guide siya. Para sa akin po, okay na kasi nakauwi na yung mag-ina. Ngayon nasa akin na, hindi ko hahayaan na makauwi yung lalaki niyan sa amin.